Ito na yung inaantay ninyong part 3, kaya kumalma na kayo. Dito ko binuhos yung isang araw na day off ko para lang matapos ang voice over na ito. Ang dami kasing nangungulit sa akin. Itong ang dami-dami kong ginagawain. Gigigil ako my goodness, the audacity. But ang liit naman ito. So wala na yung nakaraan simulan na natin agad. Hello mga ka-audacity. Diba, may bago na naman akong tawag sa inyo. Sa pagpapatuloy ng ating The Farm series dito sa may Qatif, Saudi Arabia, ito pa rin ang inyong lingkod, si Doble Cara David, para maghatid sa inyo ng huling bahagi ng ating dokumentaryo. So dito po kami unang nagpanotaryo. Charot. Diyan po kami unang pumasok para sa part 1 at part 2 ng ating vlog. Ngayon ay dito naman na kami mag-grand entrance sa may kaliwa-liwa. Ibig sabihin ay ibang lokasyon na po ito. Ibang farm na kumbaga. Pero tingin ko yung may-ari iisa lang o di kaya magkakapatid sila. Dito na rin po matatagpuan yung kanilang mga pananim sa loob ng greenhouse. Pero mamaya ko na ipapakita yan kasi hahanapin muna namin yung may-ari na kausap ni Andrew Lacachero. Bago kami pumunta dito, sabi niya kasi darating na siya maya-maya. Kanina pa namin siya inaantay ang tagal-tagal, Diyos ko. So, inestorbo muna namin saglit itong mga nagsisegregate ng kamatis para magtanong, pero sabi nila, yung anak lang daw ang andito. Nandoon daw sa may tumutunog na makina, tinuro nila. Makina din kasi tawag dito sa Arabic ng makina. Parang sabon lang din, ang Arabic ng sabon dito ay sabon din. So ito pala yung tumutunog na makina na kanina pa namin naririnig na sa bungad pa lang kami. Sobrang lakas, Diyos ko. Irrigation system pala nila ito, binuksan lang. Grabe, sobrang lakas pala talaga ng tunog nito. Ito pakinggan nyo, di ko i-mute ha. Diba, ang lakas. Maganda siya gawing ringtone, no? O di kaya alarm clock. Tapos umaapoy-apoy pa, Diyos ko. Daig pa yata yung tambutso ng rocket na pinapalipad ng NASA. Charot. At ayan, marami din pala ditong nakatambak na mga hose na ginagamit nila para sa irigasyon. Na-explain ko na yan sa part 1 ha. Alangan pa ulit-ulit tayo dito. Saan na ba yung mga may-ari dito? Ayun! Tinanong pa kanina pa nakikita sa video. Hindi kasi sumakto yung voice over. Pagpasensyahan nyo na ha. Tapos na pala sila mag-harvest, kaloka, di namin naabutan. Pero di pa naman sila tapos maghakot at maglagay sa truck. Kaya, dahil sa sipag-sipagan ako sa vlog ko, pero sa totoong buhay tamad naman talaga. Siyempre, tutulungan ko silang magbuhat para kunwari hindi ako maarte sa vlog. For the content lang ba? Bakit? Makikipagplastikan pa ba ako sa inyo? So, sisimulan ko na magbuhat ng scripted, Hagardo Versosa na naman ang akla. Pero okay lang yan. Kanina pa naman nasira yung beauty ko doon sa naunang farm pa, kaya lubusin na natin. Uy! Ayan, nakaisa na ako. Up. Di ba? May papunas ng pawis agad. Isa palang nabubuhat. Ganun talaga. Dapat magaling kang umarte-arte dito. Uy, kunwari pagod ka. Alam nyo guys, tinanong namin sila kung magkano bintahan nila sa isang kahon na yan. Diyos ko, ang mura lang pala. Mas mahal pa yung presyo ng 1 kilo niyan sa supermarket. Kesa dyan sa isang kahon, abot na yata 5 kilo yan. Sa Dama Market daw nila ito binabagsak. Ayoko lang banggitin kung magkano yung presyo ng isang kahon na yan. Kasi baka pag nalaman nyo, baratin nyo sila sa palengke. Diba? Kawawa man yung mga magsasaka. Pagkatapos ko magbuhat, ngayon, isusubukan ko naman maghila ng karitilya. Karitilya ba tawag dito? Di ko na maalala. Aabalahin ko muna itong isa na maayos nagtatrabaho. Bale, agawan ko muna siya ng kanyang gawain, ha? Istorbohin muna kita, sir. Ako muna magbubuhat nito hanggang doon sa unahan. Medyo kinabahan lang ako nung umpisa kasi parang gumigewang siya. Pag tumumba yan, Diyos ko, tilapon yan lahat. Dodoble pa trabaho namin. Siguro mapapakamot ulo na lang yung mga nagtatrabaho dito. Speaking of trabaho pala guys, marami kasi nag-PM sa akin na nagpapatulong kung paano ba mag-apply dito bilang farmer. Dahil sana panood nga yung vlog ko dito. So una po sa lahat, hindi po ako nagtatrabaho dito. In-invite lang ako. Pangalawa, wala po ako nakita ni isang Pinoy na nagtatrabaho dito. Kaya hindi ko po kayo matutulungan. Pero pwede ko po i-shout out kung meron mang farmer dito sa Saudi Arabia na Pinoy. Kung hiring man kayo, i-comment nyo po yung agency ninyo na nagha-hire ng mga farmers sa Pilipinas papuntang Saudi. Kung meron lang ha, kasi wala po talaga akong idea. Madalas kasi ng mga bansang nag-hire ng farmers, Japan, Canada, New Zealand, ganyan. Para at least hindi mo man sariling lupa yung sinasaka mo dito, may monthly income ka naman. Diba? So yun lamang po, dyan na nagtatapos ang ating vlog. Charot!
Ngayon natapos na tayo dito sa may anihan ng lettuce, ano? Kaya diretso naman na tayo ngayon sa inyong pinakahihintay ang greenhouse gases effect of the ozone layer. Ang mga tinatanim nila dito sa greenhouse, guys, ay yung mga pananim na sensitive sa init ng araw. Mas magastos daw kasi kapag papahiran nila isa-isa yung mga halaman ng sunscreen. Kaya sa greenhouse na lang. Tatlo ang greenhouse nila dito na papasukin natin at ang mga nakatanim dyan ay kamatis, capsicum at talyong. O, nagtaka kayo 'di ba kasi meron ng capsicum tsaka kamatis doon sa labas. Na pinakita ko sa inyo sa part 2 pero bakit nagtanim pa rin sila sa loob ng greenhouse? Syempre, ito po kasi yung mga high-end na variety ng talyong, kamatis at capsicum. Kumbaga may pagkasosyal itong mga pananim dito. Ayaw nila sa init, gusto lagi ng ka-aircon, ganon. So tara na, pasukin na natin ano. Unahin na natin tong taniman ng kamatis. Ang tataas ng mga kamatis nila dito sa loob, guys. Para na siyang vine, gumagapang pa itaas. Tinalian lang pala yan para tumaas. Tapos yung mga bunga niya nasa ibaba lang at kumpul-kumpul talaga. Diyos ko. Wala naman kami gagawing kakaiba dito ni Andrew Lacuachero, guys. Iikot-ikot lang ako dyan para makita nyo yung view. Kasi wala pong schedule ngayon ng pag-aani nila dito. 8 minutes ang video ng pag-ikot-ikot ko dito. Pero syempre, hindi ko naman yun i-voice over ng buo. Wala na akong sasabihin. Maubusan na ako ba? At ayoko rin naman lagyan lang ng background music. Habang pinapakita ko sa inyo, baka maboard lang kayo. Kaya, ika-cut ko na. Ano? O, wag nyo na akong gigilin pa. Hirap-hirap magsalita dito eh. Okay na yan. Proceed na tayo sa kabila. Dito naman na tayo sa may taniman ng capsicum ni Ann Curtis. Ang mga pananim na capsicum nila dito, guys, iba-iba yung kulay. May orange, may yellow, at may red. Meron din palang green kapag hilaw pa. Di nga lang masyado kita sa video yung mga bunga kasi nga kukunti pa lang, yung iba puro green pa, mga hilaw pa ba. So habang iniikot ko yung taniman ng capsicum, mag-real talk na lang ako ano. Alam nyo ba guys, na isa sa mga disadvantage ng pagiging magsasaka ay yung wala kang monthly income. Wala kang aantay na sahod tuwing kinsenas katapusan, unlike yung mga nagtatrabaho sa mall, sa office, ganyan. Magkakapera ka lang kapag may ibebenta ka. O sa tuwing anihan, naaantayin mo after 2 to 3 months, minsan 4 months pa nga. Depende sa pananim. Tapos ang gastusin naman araw-araw, di naman every 3 months. Kaya dapat maunawaan nyo to na mas mahirap pa siya sa iniisip ninyo. Sabi kasi ng iba, mas okay pa daw sa probinsya kasi hindi ka mauubusan ng bigas. Yung ulam nasa paligid mo lang, kaya kahit wala kang pambili, makakadilihensya ka. Ay, bakit? Hindi ba nagbabayad ng kuryente sa probinsya, ng tubig, ng gasol, ng gasolina? Oo, given na andun na yung resources mo, pero hindi po siya ganun kadali ha. Huwag nating pagbumukaing madali yun. Kasi bilang isang anak po na magsasaka, naranasan ko po lahat. Lumaki po ako na bukod tanging pagsasaka lamang ang aming source of income. Pambili ng binhi at abono, inutang pa, tapos binagyo, binaha pa. Pagdating naman ng bentahan, inantay mo ng 3 buwan, mumura-murahin pa. Diyos ko, hanggang sa darating yung time na walang-wala na talaga, wala nang maibenta. Bukod tanging bigas lang ang meron kayo. Di pambili ng ulam, wala. Yang toyo, mantika, bagoong, asukal na inulam nyo. Sama mo na yung kape. Mahal na yan, oy, kapag binili mo. Sa amin, bukod tanging asin lang sa mainit na kanin. Yes, danas ko yan. Kaya tuwing nagko-content ako tungkol sa mga magsasaka, hindi ko talaga maiwasang humugot at mag-real talk kasi may kurot lagi siya sa puso ko tuwing bino-voice over ko. Napakalaki kasi ng papel na ginampanan ng pagsasaka sa buhay ko talaga. Pangalawang season pa lang to ng vlog ko tungkol sa pagsasaka. Yung nauna nung nagbakasyon ako, tapos ngayon dito naman sa bansang Saudi. At masasabi kong umpisa pa lang to ng mga pa-real talk ko. Kumbaga, papunta pa lang tayo sa exciting part. Kaya antayin yung makauwi ako dyan sa Pilipinas. Dahil pagdating sa ganitong mga usapin, hindi na lang basta pang comedy ang boses ko. Dahil bilang isang influencer, I will use this platform to be a voice for every farmer in our country. And thank you. Diyan joke ha. Tignan nyo, ang mahal-mahal ng bigas eh. Pag nagbenta naman ng palay yung mga magsasaka, ang mura. Asa ng hustisya. So ayan, patapos ko na rin malibot itong taniman ng mga talyong ano. Wala rin kayo masyadong nakitang malalaking bunga kasi kakatapos lang din nila ito i-harvest. Alam nyo guys, mahal ang ganitong klaseng talong sa atin, pero dito mura lang. Nasa 5 reals lang 1 kilo. Bali, ang mahal naman na talong dito ay yung mga maliliit na pang pinakbet tapos yung mga mahahaba na pang torta. Ano na yung tawag kapag malaki ang talong? Talong! Kapag maliit naman, ay, talong. Sabi lang naman ni Vice. Pagkatapos namin maglibot-libot dito sa may greenhouse, nakala mo mga barangay tanod kami, naromoronda tuwing gabi.
Tinulungan muna namin itong mga naglalagay ng kamatis dito sa may kahon. Bale, ang turo sa amin, ilalagay daw yung mga maliliit sa ilalim at yung malalaki naman sa ibabaw. Para pag nakita ng mga bibili, ay, laki! Diba? Hindi nila alam, maliliit pala sa ilalim. Nasa 10 reals daw ang isang kahon niyan or isang styro kapag binagsak na nila sa damam. So, ayan, may idea na kayo, ha? Pwede namang manghingi dito, guys. Bibigyan naman nila kayo. Kaso, nahiya na lang kami kasi nga, wala dito yung may-ari. Mga trabahante lang din naman sila. Pwede rin naman siguro bumili dito. Kapag may 100 ka, ang dami na niyan siguro ibibigay sa iyo. Kaso, di man kami nakapag-withdraw ni Sir Andrew. Wala kami dalang cash. Pero tingin ko kapag sinabi namin bibili kami, baka ibigay na lang talaga sa amin. Hindi na nila papabayaran. Sure ako dyan. Ang babait kasi nila. Ngayon, pauwi na po sana kami ni Andrew Lacuachero. So ito ang naging senaryo na naman. May lalaki kasi nagpunta dito, hindi ko alam kung anong ginawa, baka nang hiram lang ng itak. Kinausap niya kami, sabi niya mayroon din daw siyang farm, baka gusto daw naming puntahan at i-vlog. Malapit lang naman daw sa may kabila lang ng highway na ito. Tapos marami din daw siyang mga pananim doon na magaganda, sabi niya. Di na namin natanggihan ni Sir Andrew, kaya ayan, sinundan na lang namin yung sasakyan niya, papunta doon sa kanilang farm. At habang binabaybay na namin, medyo malayo din pala kasi off-way siya. Parang liblib na lugar na ito, guys. Oh, nakakatakot. Kinabahan nga kami kasi parang patungo na kami sa may kasulok-sulukan na probinsya ng Saudi. Kang pagsisisihan pa yata namin yung pagpunta dito, ah. Baka isavage kami dito ng di oras. Mabalita pa kaming nagkaroon ng hacienda masa. Charot. So, makakauwi pa kaya kami? Lalo't magtatakip silim na? Alam pa kaya namin ang daan pa uwi? Yan ang inyong dapat abangan sa part 4. Guys, pagpasensyahan nyo na, akala ko po kasi last part na ito ng aking farm series. Kaso, hindi ko naalala na may pangatlo pa pala kaming farm na pinuntahan. Kaloka, nalaman ko na lang no binuvoice over ko ito. Kung isunod ko na yun agad dito, guys, baka abutin ng 20 minutes ang vlog na ito. Kaya, see you na lang po on episode 4, the finale. Maraming salamat po sa panunood. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity. Let's make people happy and knowledgeable about the agriculture of Saudi Arabia. Ha ha ha.